Taong gulang na babae, ang mahigit na isang taon lang nawawala. At dahil sa kanyang pamilya, ang kanyang pag-iisip ay katulad naman ng isang taong gulang na bata lamang. Anong kinalaman ng DSWD sa kasong ito? Narito po ang part 1 ng aming special. Ito ang larawan ni Violi o Bibe Pagatsulon, ika-13 ng Marso noong isang taon, nang siya ay mawala mula sa kanilang tahanan sa sitio Pagkakaisa, Zone 4, Muntinlupa City. Nanay, tatay at pang lamang ang kaya niyang sabihin. Paano siya nakalabas? 30 ng 2 o'clock, magsisimba itong anak ko sa alabang. Di ngayon, yung kapitbahay namin, umalis. Sinama itong anak ko. May nakakita talaga, sir, na sinabay niya sa jeep. At saka anak ko, may baryang pera. In-interview daw ng anak ko kung saan pa pupunta bang. Ibig sabihin yung sir, alabang. Magsisimba nga po sila ng kapatid niya, hindi nakapag-antay. Tiwala kasi sa sir doon sa kapitbahay namin kasi dito lagi yun ang halos araw-araw sila nakikita. Saan mo yung kapitbahay na yun? Wala na po siya, sir, umuwi na ng Bisaya. Ano sabi ho niya? Ang sabi niya, hindi, ano daw talaga, kasabay lang daw niya sa jeep. Tapos, bumabat sa sukat, ang anak ko, Muntinlupa sinakyan. Ang masaklap ay may diabetes pa si Violi, kaya doble ang pangamba ng kanyang pamilya. So may gamot dapat yan? So in other words, hindi ito nakakainom ng gamot niya. Dahil tumingin na rin kayo sa mga ospital malapit pa. Isa-isa po kung may nag-alang kami. Punta na rin kayo sa mental. Masakit ito, misis, pero pumunta na kayo sa mga punerarya. Hindi pa. Sa mga paligid. Umabot na ang paghahanap ng pamilya hanggang sa Canlubang at Calamba City. At dito nagkaroon sila ng pag-asa dahilan sa DSWD. Paano nyo nalaman? Kasi po, nagpunta na po kami doon kasi nagpapaybay na kami dito. So wala akong nagsabi sa inyo na nandun siya, kundi aksidente lang po, nalaman nyo nandun. Paano nakapunta po na sa kanila? Nagaling ng Canlubang, barangay Canlubang. Nakatulog doon ng anak ko ng isang gabi. Bukod dinulog nga sa DSWD. Nasa kamay na ng DSWD si Violi o si Bibe, pero ang pag-asang ito ay biglang nawala dahil isinauli naman ng DSWD si Violi sa barangay ng Canlubang. Unang punta, hindi kami intindi. Nung pangalawang punta namin, hindi kayo naintindi ng mga taga-DSWD sa Calamba. Sino po yun? Sili Manabat, ito sir. Sinabi ba nila na nahawak na nila ito? Ayan po, picture po na yan. Ano sabi nila? Hawak po yan nila. Ang nga po sir, ito, yung picture na, tinago yan, hindi nakita sa... Paano mo nakita? Mabuti yung isang staff ng DSWD. Si Ma'am Helen po, tumawag sa amin, panik na sana kami. Nandito yung anak mo, akala ko yung anak namin, nandoon. Yung picture pala, tinago nila, ayaw makita. Okay. So, ano ang kwento sa inyo ng DSWD sa inyong anak? Ang ginawa naman ng DSWD, maghapon, binalik ulit sa barangay Canlubang kasi ang katuwiran nila, wala daw silang shelter. Ano naman ang ginawa ng barangay ng Canlubang? Ang ginawa nila, dahil hapon na, yung sekretary ng barangay Canlubang, paglabas daw niya, nandun pa raw yung anak ko nakaupo sa labas. Pagbalik niya, wala na raw yung anak ko. Minabuti naming samahan ang pamilya sa DSWD Region 4A sa Calamba. Bakit hindi mo na tinago dito sa shelter ninyo? Wala po kami yung shelter na available nung dapat. Excuse me. Kano mo ng shelter? Malamagad namin yung buong Calamba. Ang laki-laki ng loob-loob ng rack ninyo dito. Tapos sabihin nyo sa amin, wala kayong rack, wala kayong shelter. Nakita na sana si Violi o Bibe, pero nawala na naman at ang sinisisi ng pamilya ay ang DSWD sa Calamba. Bukas kabayan sa part 2 ng aming special report.